Miyerkules, Disyembre 13, 2006 sa isang liblib na baryo sa Hilagang Silangang India, inutusan ang isang grupo ng armadong lalaki na barilin at patayin ang pinakahinahanap na si Osama Bin Laden. Kamakailan lang, brutal na pinatay ni Bin Laden ang isang inosenteng babae mula sa baryo at ilang buwan niyang tinakot ang buong rehiyon. Panahon na para wakasan ito ayon sa mga awtoridad. Nagsimula ang isang matinding operasyon ng paghahanap at tumagal ito ng 5 araw hanggang sa may nakakita sa kanyang pinagtataguan malapit sa isang plantasyon ng tsa. Pinalibutan ng mga opisyal kasunod ng malaking grupo ng mga taga-nayon ang lugar, nagsisindi ng apoy, nagpapaputok ng mga paputok at tumutugtog ng malalaking tambol na parang gumagawa ng pader ng ingay at kaguluhan para mapilitang lumabas si Bin Laden mula sa kanyang pinagtataguan. Sa huli, lumitaw ang hari ng lagim. Nasa bungad ng taniman ang pinuno ng armadong grupo, nakatutok ang ripleng 400 kalibre sa unahan. Nang malaman ni Bin Laden ang nangyayari, sumiklab ang galit niya at sumugod siya diretso sa opisyal. Pinaputukan ng opisyal. Tumama ang bala sa huling segundo, ilang yarda na lang ang layo bago siya maging biktima ng terorista. Matindi, di ba? Pero may kakaiba sa buong kwento na to. Ang Bin Laden na to ay may bigat na mga 15,000 pounds at halos 10 talampakan ang taas. Hindi lang yon. Madalas, nakasabit pa sa mukha niya ang mga pangil na parang sibat at umaabot ng 8 talampakan. Oo, mapapatigil ka talaga sandali dyan. Tayang tuhugin ng buhay ang mga biktima, literal, kung hindi pa sila nadudurog o sinusuwag hanggang mamatay. Kilalanin ang tagapagyanig ng lupa, ang Asyanong Elepante. Sa halos 2 taong pagwawala mula 2004 hanggang 2006 ang elepanteng Bin Laden ay nakapatay ng hindi bababa sa 27 taga-baryo bago tuluyang napatumba sa isang dramatikong engkwentro. Nakakagulat, hindi lang siya ang elepanteng may ganung pangalan. Noong 2008 isang elepanteng, tinawag na Osama Bin Laden ang pumatay ng 11 katao at malubhang ikinasugat ang 12 dosinang iba pa sa silangang estado ng India, malapit sa West Bengal, reyong may isa sa pinakamataas na densidad ng populasyon ng maiilap na elepante sa bansa. Isa pang alpantang Bin Laden ang pumatay ng 5 tao bago tuluyang mahuli at panatilihing nakakulong hanggang sa mamatay noong 2019. Ngunit lahat ng mga insidenteng ito ay walang sinabi kumpara sa nangyari noong simula ng 2026. Ipinapakita ng kuha ang suwal na elepanteng lalaki na sumugod sa daandaang taga-baryo at opisyal ng kagubatan na ilang sandali lang bago nito ay sinusubukang itaboy ang hayop. Sa halip, ito ay bumalik at umatake sa kanila. Habang papalapit ang dambuhalang hayop sa tumatakas na mga tao, bigla nitong nahuli ang isang lalaki at marahas siyang niyurakan, ibinagsak sa lupa. Kinumpirma ng mga ulat na ang biktima ay ang pangunahing opisyal ng kagubatan mula Bengal na dumating para harapin ang suwail na elepante. Mas nakakabahala pa ang konteksto at detalye sa likod ng pangyayaring ito kaysa sa video. Maniwala ka, hindi ito para sa mahina ang loob. Pag-uusapan natin yan mamaya, pero unahin muna nating ipakilala ang mga dumadagundong na hayop na ito. Elephas maximus, na kilala rin bilang Asyanong elepante o elepanteng asyatiko, ang pinakamalaking nabubuhay na hayop sa lupa sa Asya at pangalawa sa pinakamalaking elepante sa buong mundo. Matatagpuan sila sa Timok at Timok Silangang Asya mula India hanggang Borneo at mula paanan ng Himalaya sa Nepal pababa sa mga isla ng Sumatra. Ang mga higanteng ito ay naninirahan sa mga lugar mula sa mabababang kapatagan sa antas ng dagat hanggang sa mga bulubunduking rehiyon na umaabot ng mahigit 10,000 talampakan. Mas kahanga-hanga ang pamumuhay sa kapatagan at kabundukan sa taas na ito, lalo na dahil sa laki ng mga ito. Ang mga adultong lalaki na tinatawag ding mga barakong elepante ay maaaring umabot sa taas na 9 hanggang 12 talampakan at tumitimbang mula 8,800 at 18 libra hanggang sa maksimum na 15,432 libra. Ang mga babae o inahing elepante ay mga 15% na mas maliit sa kabuuang laki nila. Sa klasikong matipunong anyo ng elepante, ang pinakakapansin-pansin ay ang kanilang malaking nguso. Tinatawag din itong proboscis. Ang napakalaking bahagi na ito ay nagtatapos sa parang daliri na dulo na nagpapahintulot sa kanila na kumuha at gumulong ng mga bagay na kasing liit ng butil ng bigas na parang isa itong ganap na gumaganang kamay. Binubuo ng humigit kumulang 50,000 na kalamnan ang nguso pa lang ay maaaring tumimbang ng hanggang 400 libra at kaya maglaman ng hanggang 2 galon ng tubig sa isang pagkakataon.
At syempre, dahil sa ilong nila, napakahusay ng kanilang pang-amoy. Punong-puno ng humigit kumulang 2,000 mga reseptor ng pang-amoy, higit pa sa doble kaysa sa mga aso at 5 beses kaysa sa mga tao. Ang matitibay na lagusan ng ilong ng elepante ang dahilan kung bakit sila may pinakamalakas na pang-amoy sa mga hayop. Hindi lang kayang maamoy ng elepante ang pinagkukunan ng tubig mula sa layo na hanggang 12 milya. Kaya rin nilang makilala ang magkaibang amoy gaya ng paborito nilang pagkain kumpara sa magkamukhang halaman o mas marami at mas kaunting pagkain kahit natatakpan ng ibang amoy. Ang pambihirang pang-amoy na ito ay isa ring mahalagang paraan ng pakikipag-usap ng mga elepante sa isa't isa sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga chemical na senyales na iniiwan sa dumi at ihi. Ang komunikasyon ay isa sa pinakakomplikado at pinakamaunlad na kakayahan ng mga elepante. Bukod sa pag-iwan at pagtukoy ng chemical, ang elepanteng asyano ay may iba pang paraan ng pakikipag-usap. Mula sa mga visual na senyas gaya ng pagpaypay ng malalaking tainga o pagkuha ng posisyon para makagawa ng iba't ibang tunog at tawag tulad ng klasikong tunog trumpeta nila. Naglalabas sila ng ungol, click o mga infrared at low frequency signal depende sa kanilang pakiramdam na hindi naririnig ng tao. Pero marahil ang pinakakamanghamanghang paraan ng komunikasyon ng elepante ay nangyayari sa paraang hindi mo inaasahan. Literal silang nakakarinig gamit ang kanilang mga paa. Para makipagkomunikasyon sa malayo, tinatapakan ng mga elepante ang lupa gamit ang malalaking paa para magpadala ng malalakas na seismic na pagyanig, parang maliit na lindol. Ang mga alon ay kayang maglakbay ng 20 milya bago maramdaman ng ibang elepante sa pamamagitan ng kanilang paa. Ginagawa ito ng elepante sa pamamagitan ng pagyuko, paglilipat ng bigat sa harapang mga paa at pagdiin ng mga ito sa lupa, parang taong inilalapit ang tainga sa pader para mas marinig. Kapag naramdaman ang pagginig sa paa, umaakyat ito sa buto ng binti, balikat, bungo at sa huli ay umaabot sa panloob na tainga sa pamamagitan ng bone conduction. Bukod sa pananatiling konektado sa isa't isa, gamit ang mga hindi pangkaraniwang paraan na ito, ang isang elepanteng asyano ay gumugugol ng halos 19 na oras bawat araw sa pagkain lamang. Ang mga dambuhalang ito ay mega herbivore at kayang kumain ng hanggang 300 at 30 libra ng mga halaman araw-araw na kumakain ng hindi bababa sa 100 at 12 iba't ibang uri ng halaman. Habang ginagawa ito, ang nguso nito ang halos kumukuha, humihila at gumagabay ng pagkain sa bibig. Minsan, ginagamit nito ang malalaking paa para durugin at baliin ang matitigas na halaman bago kainin. Mahilig talaga sa tubig ang dambuhalang nilalang na ito. Mahilig silang sumisid, lumangoy, magbuhos ng tubig gamit ang kanilang mga nguso at maglaro ng matagal. Malaking tulong talaga sa kanila ang tubig dahil sa bigat ng kanilang katawan, mabigat ang dinadala ng kanilang mga kasukasuan sa lupa at ang paglutang sa tubig ay nagbibigay sa kanila ng kinakailangang ginhawa. Sa mga aktibidad na ito, ang elepanteng asyano ay gumagamit ng hanggang 80 galon ng tubig at umiinom pa ng karagdagang 21 hanggang 52 galon araw-araw para manatiling hydrated. Ang kulubot at maluwag nilang balat ay nakakakulong ng tubig at putik kaya presko at hydrated pa rin ang elepante kahit tapos maligo sa init ng araw. Kahit makapal ang kanilang balat, sensitibo pa rin ito at nakakaramdam ng maliit na langaw na dumadapo. Gayunpaman, sa mapanganib na kagubatan, pangunahing tungkulin ng balat ng elepanteng asyano ang proteksyon. Pinoprotektahan nito ang mga halagang bahagi ng katawan ng hayop laban sa kagat at atake. Dahil sa laki nila, bihirang galawin ng mga mandaragit. Dayunpaman, kung sakaling may sagupaan, sapat na matibay ang makunat at parangkatad na balat na ito para tiisin ang tama ng mga bala ng maliliit na kalibre at mga kuko o ngipin ng malalaking mandaragit. Pero halos lahat ng engkwentro ng adultong elepanteng asyano at mga mandaragit gaya ng tigre o leopardo ay ganito rin ang kinakalabasan. Sumugod ang malaking pusa mula sa damo at umuungal sa elepante, pilit nagmumukhang nakakatakot. Pero sapat na ang malalim na ungol ng elepante at ilang mabibigat na hakbang. At biglang nadpa siya ang mga tinatawag na apex predator na may iba pa silang pupuntahan. Samantala, ang pusang ito ay literal na pinalayas ng batang elepanteng nagtrumpeta. Seryoso pare, hindi pa nga adulto, tigre ka pa naman. Sa totoo, hindi laging ganun ang nangyayari. Sa mga pambihirang pagkakataon, umaatake at pumapatay ang mga tigre ng batang elepante, lalo na kung nag-iisa ang mga ito. Noong 2011 at 2014, may mga naitalang insidente na pumatay ang mga tigre ng mga adultong elepante. Isa raw sa kanila ay nilusob ng isang grupo ng mga tigre na nagtutulungan.
Maari ring seryosong banta ang mga buwaya sa batang elepante, lalo na kapag naliligo at naglalaro ang mga ito sa ilog na walang iniintinding panganib. Napansin ng dambuhalang inang elepante ang paparating na panganib sa kanyang bagong silang na anak at agad itong sinugod, tinadyakan, inapakan at tinakot ang masamang reptilya hanggang sa umatras ito sa pinanggalingan. Mas lumalala ang kananakot nila kapag isinama ang kanilang mga pangil. Kadalasan, patuloy tumutubo ang mga pangharapang ngipin ng karamihan sa mga lalaki sa espesyeng ito habang nabubuhay at lumalabas ito sa kanilang bibig. Ang mga pangil na ito ay maaring umabot ng hanggang 8 talampakan ang haba at tumitimbang ng hanggang 100 libra bawat isa, minsan umaabot pa ng 150 libra. Hindi lang mabibigat ang mga ngipin nito. Sandata itong gawa sa solidong garing na babalutan ng enamel at may collagen. Matalas, matibay at sapat ang pagiging nababaluktot ng mga ito para sumalo at makalika ng napakalakas na puwersa nang hindi nababasag. Gamit ang mga buhay na sibat, kayang bunutin ng mga elepanteng asyano ang mga puno na parang mga patpat lang at baliktarin ang mga batong lampas, 700 libra ng madali. Walang mandaragit sa mundo ang may kalaban-laban kapag tinamaan ng mga nakamamatay na bagay na ito. Noong Hulyo 2021 natagpuang patay ang isang 10 taong gulang na babaeng tigre sa daanan ng elepante sa India matapos umanong tinusok at madurog ang kanyang gulugod ng isang kawan ng elepante. Katulad nito, noong 2017 isang leopardo sa West Bengal ang nagtangkang manghuli ng batang elepante mula sa kalapit na grupo. Ngunit nang mabigo ang kanyang pag-atake, bumalik ang galit na kawan at sumugod. Sa desperadong pagtatangkang iligtas ang sarili, ang natatarantang pusa ay umakyat sa isang napakalaking puno. Hindi pa tapos ang galit na matatandang elepante. Isang elepanteng may isang pangil. Ang binunot ang puno, binalot ang leopardo gamit ang trompa at inihagis ito ng malakas, agad ikinamatay ng mandaragit. Kapansin-pansin, hindi pambihira sa mga elepanteng asyano ang ganitong uri ng gantiang pag-atake. Ang utak ng elepante na tumitimbang ng 11 libra ang pinakamabigat sa lahat ng hayop sa lupa. 4 na beses na mas mabigat ito kaysa utak ng tao at may humigit kumulang 257 bilyong neuron, halos 3 beses na mas marami kaysa sa tao. Dahil dito, itinuturing sila na kabilang sa mga pinakamatalino at may kamalayan sa sarili na hayop sa mundo. Mula sa pagpapakita ng kalungkutan at dalamhati tulad ng paglilibing sa kanilang mga patay at paulit-ulit na pagbisita sa kanilang mga labi hanggang sa pagpapamalas ng kahanga-hangang kakayahan sa pagkatuto gaya ng pagpipinta, pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika, paggamit ng mga kasangkapan at paggaya sa tunog ng tao. At pag-unawa sa ilang bahagi ng wika ng tao. Ang mga higanteng ito ay may taglay na isa sa mga pinakakamanghamanghang isipan sa kaharian ng mga hayop. Ngunit marahil ang pinakanakabibiglang aspeto ng katalinuhang ito ay makikita sa dalawang matinding emosyon, habag at paghihigante. Tulad ng balyena, nagtutulungan ang mga elepanteng asyano sa araw-araw sa pag-aalaga ng anak, pagprotekta sa guya at pagbabantay sa kawan. Bukod pa rito, ipinakita rin ng mga dambuhalang ito ang kabaitan sa ibang hayop. Isang kahangahangang halimbawa ang nagmula sa India kung saan tumutulong ang isang elepante sa mga taga-nayon na buhatin ang mabibigat na troso at ilagay ang mga ito sa mga hukay na inihanda na ayon sa utos ng taga-sanay nito. Ngunit nang makarating ito sa isang partikular na hukay, biglang tumanggi ang dambuhalang elepante na ibagsak ang troso. Kahit anong pilit ng taga-sanay, ayaw talagang sumunod ng elepante. Nang sa wakas ay tingnan ng taga-sanay kung ano ang problema, natuklasan niya ang dahilan. May aso palang natutulog sa loob ng hukay na yon. Gayunpaman, dahil sa kanilang mahusay na na-develop na hippocampus, kaya rin ng malakas nilang isipan na alalahanin ang mga matitinding karanasan sa loob ng maraming taon. Sa isang baryo sa silangang India, isang 70 taong gulang na babae ang naiulat na nagkaroon ng alitan sa isang elepante na kalaunan ay pumatay sa kanya. Pero hindi pa natapos ang kwento. Sa mismong libing, biglang dumating ang galit na elepante at inapakan ng bangkay ng babae na parang hindi pa rin tapos ang galit nito. Mas tumindi ang paghiganti dahil may ilang elepante nagiging mabangis sa mga tao matapos silang maltratuhin noon. Ganito rin ang nangyari sa suwail na elepanteng lalaki sa video. Nang mahiwalay sa kanyang kawan sa panahon ng pagpaparami, naging mapanganib at nagwala ang elepanteng ito na may isang pangil. Sa isang linggo, pumatay ito ng hindi bababa sa 22 katao, lumilipat sa bawat baryo at sinasadya ang pagpili ng biktima bago patayin.
Isa sa mga biktima ay sanggol na, ayon sa saksi, natusok ng buhay sa pangilito nang salakayin ng lalaking elepante ang bahay. Sinusubukan ng mga taga-baryo kasama ang opisyal ng kagubatan sa video na paalisin ang hayop patungo sa mas ligtas na lugar para pabagsakin ito. Sa halip, bumalik ang lalaking elepante at inatake ang opisyal na nagdulot ng matinding pinsala. At hanggang ngayon, malaya pa rin ito. Noong huling bahagi ng dekada 90 at unang bahagi ng 2000, ilang suwail na elepante ang sumasalakay sa mga kubo kung saan binuburo ang serbesa at umiinom ng maraming galon. Sumasalakay ang mga lasing na elepante sa mga baryo at bayan, tinatapakan at sinusuwag ang mga tao hanggang mamatay. Taon-taon sa Asya, 400 hanggang 600 katao ang namamatay at pananim na nagkakahalaga ng hanggang $3 milyong ang nasisira sa ganitong insidente. Madalas pinapatay ng mga taga-baryo ang mga elepante bilang ganti, na nagdudulot ng mas marami pang pag-atake mula sa mga naghihiganting hayop na lumilika ng isang malupit na siklo na nagpapataas ng bilang ng mga namamatay sa magkabilang panig. Ngunit syempre, mas malaki ang epekto nito sa bilang ng mga elepante. Dagdag pa rito ang banta ng pagkawala ng tirahan at ilegal na panghuhuli para sa karne, balat at garing. Hindi nakapagtataka na ang elpanteng asyano ay nanganganib maubos ayon sa IUCN Red List na may 26,030,000 na natitira ngayon. Lalong lumalala ang sitwasyon dahil isang antas ng pagpaparami nila sa pinakamabagal sa buong kaharian ng hayop. Bagaman ang karaniwang elepante ay maaring mabuhay ng mga 60, minsan umaabot pa ng 80 taon. Ang isang babaeng elepante ay nanganganak lamang ng bagong guya kada 4 hanggang 5 taon. Pagkatapos maabot ang sexual na kapanahunan sa edad ng mga 10 hanggang 12 taon, ang isang lalaking asyanong elepante ay pumapasok sa isang estado na tinatawag na mast, humigit kumulang 1 beses bawat taon. Sa panahong ito, tumataas ng 100 beses ang kanyang testosterone kaya nagiging sobrang agresibo siya. Ang mga nagangalit at galit na mga lalaking elepante ay naglalaban-laban, nagsasalpukan ng kanilang mga pangil at ginagamit ang kanilang napakalaking bigat habang nagpapadala at tumatanggap din ng mga chemical na signal upang makipagkomunikasyon sa mga babae kung handa na ba silang magparami. Kapag nangyari yon, magsisimula ang isa sa pinakamahabang pagbubuntis ng alinmang mamalya na tumatagal ng 18 hanggang 22 buwan. Pagkatapos nito, ipinapanganak ang guya na may bigat na 200 at 20 libra. Hanggang matapos ng batang elepante ang 3 hanggang 5 taong pag-awat sa gatas, hindi muna magbubuntis ang babaeng elepante. Tunay na mapag-alagang ina, hindi ba? Pero may pagnanasa pa rin siya. Madalas makita ang mga babaeng ito na kinikiskis ang sarili gamit ang kanilang trompa, minsan pati sa isa't isa, lalo na sa mga pasilidad para sa mga bihag na elepante. Oo, sa lahat ng kamanghamanghang katotohanan tungkol sa maringal na elepante, doon tayo nagtatapos. Galing! Kita-kits next time!